Ngayong araw ay maghahanap kami ng extra income kasama ko ang mga tropa kong bida-bida. A day in my life as a factory worker dito sa bansang Pilipinas na sumasahod ng 3 milyon sa isang kinsenas. Papasok ako ngayon na masigla. Umaga pa lang kasi nakakita na ako ng mga gwapo at machong papa. Gusto ko nga sanang magpakilala kaso inisip ko ang kanilang mga asawa. Baka ako'y biglang matodas nang wala sa oras. Sa panahon kasi ngayon, 30% ang legit, 70% ang kabit. Kaya payo ko sa inyo, wag nyo nang subukan. Dahil una lang yan masaya, sa susunod ay mga problema na. Kaya kung may pagkakataong magtrabaho, ay gawin nyo na. Para ang buhay ay mas masaya at walang problema. Natapos na naman ang maghapon at tayo ay uuwi na. Pagod daw ang mga katrabaho kong bida-bida, kaya sila ngayon ay uuwi na. Pero kami ay nakatawa pa. At mag-a-apply pa nga kami ngayon bilang isang serbidora. Kaya sabi ko sa kanila ay magpaganda para mabilis kami matanggap ora-orada. At bumaba na nga kami dito sa gate ni Coco Martin ng probinsyano. Tapos na daw ang taping niya sa Sigabo at abangan nyo now showing sa susunod na linggo. Siya pala ngayon ay hiwalay sa asawa, kaya ngayon naghahanap siya ng jowa at gusto niya daw yung mabait na katulad niya at syempre maganda para partner sila. Shoutout muna tayo sa aking mga katrabaho na magaganda. Pero sa totoo lang, yan sila ay pala desisyon at bida-bida. Yung iba dyan, patanga-tanga at bobo pa. Pero kahit ganon, nagtatrabaho kaming masigla at masaya. Kaya wag na kayo magalit dahil kami talaga ay totoong bida-bida at feeling tagapagmana. At shoutout din sa shuttle ng Almix Company. Lalo na sa driver nila na sweet lover talaga. Pero stick to one lang yan dahil tigri ang kanyang asawa at ayaw niya daw mahabol ng itak sa kalsada. At shoutout din sa manager ng Towi Company. Maraming salamat po sa pagiging humble at sa suporta. Lalo na sa katulad ko na wala naman talagang kwenta. Nakakataba lang talaga ng puso kahit sila'y manager na. Ay namamansin pa rin sila sa katulad kong bida-bida. At shoutout din sa mga bago kong tropa dito sa social media. Suportahan din natin sila dahil sila ay kakaiba. Meron dyan galante at mapera. So ano pang hinihintay nyo? I-follow nyo na para maambunan tayo ng grasya. At tumiritso na nga kami dahil hahanapin pa namin ang aming totoong target. Medyo matraffic nga at hindi kami makasingit. Kaya nung pagkalagpas namin ng Greenville, ako ay pumihit at bumalik. Nung malapit na kami sa fuel gas, ay ang sabi ni Inday Bida-Bida ay ito na daw ang aming target. Ako nga ay biglang kinabahan dahil ito pala ay isang lechonan. Ang galing talaga pumili ni Inday ng mapapasukan. At tamang-tama nga, nandito ang may-ari ng tindahan. Pinapasok niya na nga kami dahil kailangan niya daw ng 3 serba. Sobrang bait niya nga dahil ang sabi niya, kumain daw muna kami bago magsimula. Pero sa isang kondisyon, dapat daw maubos namin ang kanyang ihahanda. At si Inday Bida-Bida ay gulat na gulat at hindi makapaniwala. At si Inday ay biglang bumulong sa akin. Malinis naman daw, maayos at mukhang wala na kaming gagawin. At lumabas ang asawa ni Kuya na sobrang bait din. At binati kami at pinakain. Kaya ngayon si Inday ay hindi na alam ang gagawin. Gusto niya na lang daw umuwi at sa kanila ay magsaing. Dahil yang hiya kahit makapal ang kanyang mukha. Pero kidding aside ay sobrang sarap pala talaga dito. Akalain mo na sa ganitong halaga ay meron ka nang mau-order dito. Kaya pag ang cravings mo ay lechon na abot kaya ang presyo, ay dito na yan matatagpuan sa Liphok House Lechon sa kanto ng Sahudulan, Tansa, Cavite. Marami pa nga silang ino-offer na pagkain dito katulad ng lechon sisig, pork ribs, dinuguan at marami pang iba. At lahat ng mga yan ay sobrang sasarap talaga. At isa pa nga sa nagustuhan ko dito ay unli-sabaw pa siya. Kaya si Inday ay napangiti at biglang nawala ang kanyang hiya. Kaya sa mga gustong umorder ay mag-message lang kayo sa kanilang page na Liphok House Lechon na sobrang sarap talaga. At kami ay kumain at naubos namin ang kanilang inihanda. Busog na busog nang maubos ay napatulala at gusto na lang umuwi at humilata. Kaya ngayon si Santi na hindi pa nga nakapagsimula. At ang aral na makukuha natin sa bidyong ito ay huwag kang patanga-tanga kung ikaw ay bida-bida para hindi ka masisanti agad ng maaga.